Hello everybody, welcome to my channel. Para po dun sa mga gustong pumunta ng Dead Sea, ituturo ko po sa inyo kung paano ang paraan na makarating doon using the autobus. Pero bago ko po sabihin yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy niyong masubaybayan ang kakaibang buhay namin dito bilang mga hotel workers dito sa banal na bansa, Holy Land, Israel. Anyway, shoutout po pala sa mga taga David Hotel, Dead Sea, Leonardo Plaza, Dead Sea, Leonardo Club, Dead Sea, Herbert Samuel, Bert, Lot, lahat ng hotel na nakita ko dyan. Hindi ko man alam pero I'm sure may mga Pilipino dyan nagtatrabaho. Shoutout po sa kanila. At yung pagpunta po sa Dead Sea, hindi nyo kailangan palaging magta-taxi kasi ang mahal ng taxi. Ang sinisingil sa amin yung 380, papunta pa lang doon. 380 shekel. Kaya, mas piliin nyo na mag-bus. Mula po sa Beersheba, sasabihin ko sa inyo kung pagkano. Using autobus. Please watch this. Ganito po ang ginawa ko. Napanood niyo po ba yung kung paano ako nagbiyahe mag-isa papunta po sa Philippine Embassy? Gumamit po ako ng Google Map. Kinilig ko si Google Map, sinearch ko kung saan ako pupunta, at nilagay ko kung saan ang location ko. Pero malawak po ang Dead Sea. Hindi basta Dead Sea lang ang itatype nyo doon sa Google. Ang i-type nyo po is Herbert Samuel Hood Hotel. Herbert Samuel Hotel. Ngayon, pag nakita nyo na, i-click nyo na, yun yung pupuntahan nyo. And then, lalabas doon, nakikita nyo yung direction sa baba, i-click nyo si direction, and then lalabas sa taas, location mo. For example, mag-i-start ka sa Beersheba, location, ilagay mo Central Bus Station, Beersheba. Then, i-choose mo yon, and then lalabas na doon yung mga number ng bus. Hanapin nyo yung 384. Mahirap po kasi na sumakay sa ibang bus. Hindi ko po sigurado yon. Kasi mas maganda po yung 384. Talagang bumababa yun. Malapit doon sa Dead Sea na pinupuntahan ko. Malapit sa David Hotel. Bali, ang ginawa ko, ang nilay ko dyan ay doon ang David, tag dito, Herbert Samuel. Doon po sa Herbert Samuel, mauuna pong dadaanan nyo yung Lot Hotel. Pag nasa Lot Hotel na kayo, next na po yung bus stop ng Herbert Samuel. I-click nyo na agad yung bus para tumigil doon. Yan, ganun ang 384 yung number ng bus. And then, lalabas naman po doon sa Google Map kung anong oras, ilang oras ang biyahe at anong oras dadating yung bus. Napakahalaga po na hindi ma-late kung hindi maiiwanan kayo ng bus. Itong travel namin ngayong hapon, muntik na kami mag-taxi kasi akala ko ang last trip ng Dead Sea back to Beersheba is alas 3. Yung pala, ang Google, hindi agad ibinibigay ni Google ang lahat ng detail sa buong hanggang gabi. Kundi binibigay muna niya yung unang 3 oras. Kasi 12:30, ang nakita ko lang doon alas 3. Hago, ha? Hanggang alas 3 lang pala ang last trip. Paano yan? Mag-taxi na kaya tayo? Nung nagtanong ako ng taxi, tinanong ko, ang sabi niya, 350.
Pero ang original namin sinisignal talaga is 380. O, di ba? Marami ka nang makakain ng matatapon yung pera mo. Pero ang totoo lang, magpapaload kayo ng RabCab nyo sa bus. Hindi 380. Pag autobus lang gagamitin nyo, 33 NIS. 33.5 NIS yata yung siningil sa amin. Balikan na po yun. Napakatipid. Tapos magdala kayo ng baon. Kasi may baon na content. And then, nagdala ako ng lahat ng kakailanganin nyo kasi malayo. Nandun yung passport nyo, lahat dalhin nyo. And then, yung tent, lalagyan nyo ng lock. Nilagyan ko ng lock kasi may mga nagpapanggap dyan na hindi natin sigurado, lalo na kung maraming tao. Nakala mo, naliligo lang. Yung pala, may bibit-bitin na ang gamit yun yan. Kaya, yung sa kasama ko, sabi ko, ipasok mo yung sapatos mo kasi Adidas yan. Yung sapatos ko, 50 shekel lang, kahit kunin yan na yan. Hindi naman, nawala. Pinadla ko yung zipper ng aking tent. Nandun lahat ang gamit sa loob namin. Pero huwag kayong lalayo masyado sa tent para makita nyo. Mamaya, binuhot na yung tent, di nakuha na. Yun. Napakabilis lang po. Pag pupunta po kayo ng Delhi, unang-una kailangan may laman ng tiyan. Kasi pupunta kayo sa the lowest part of the world, Dead Sea. Mababa. At ang tenga ay uugong, masakit. Para kang sumakay sa airplane. And then para kang sisikmurain. Yun. Kailangan matibay ang sikmura nyo. And then kailangan pag pupunta kayo, mayroon kahit pa paano may maligamgam kayong tubig na maiinom pagbaba. Kasi iba yung pressure ng location kasi pababa ang daan, pababa, mababang lugar po eh. The lowest part of the world nga po eh. Yun. And, ano pang ginawa namin? Basta laging on time, kasi si bus, di yan katulad sa atin, hahabulin mo, paparahin mo. Pag sinabing ganong oras sa Google, ganong oras sila dadating. Sakto talaga yan. Hindi pwedeng mali. And then, iwasan yung magpanggabi sa Dead Sea kasi malamok dun sa dagat. Ewan ko ngayong winter kung okay. Pero, may baon lang kami tinapay kasi babalik din lang kami. Tinapay na may palaman, tapos magdala kayo ng tubig. Napakahalaga ng tubig. Wala kayong mabibilhan dun. O may bibilhan kayo mahal. May mabibilhan dun medyo malayo. Kailangan laging may tubig kayo kasi kung matalsikan ang mata nyo ng alat, matindi ang alat ng Dead Sea, mahuhugasan nyo ng tubig na normal. Ano pa? Siyempre, huwag kayo mahiya kung mag-outfit kayo. Kaya nga pupunta kayo sa Dead Sea para ibabad nyo yung katawan nyo, hindi ibabad yung damit. Magsinsot kung magsinsot yung papayatar na naliligo. Kasi para yung inyong balat, talagang maibabad. Na maganda po yung Dead Sea, hindi ako doon nangati. Madulas yung balat ko. Para siyang may lotion na may langis. Maganda siya. Ang ano lang po doon, delikado po kasi ang biyahe papunta sa Dead Sea. Ang dinadaanan ng bus ay puro bangin. Wala silang harang na mataas na barrier para protection para sa bus. Ang kagandahan lang doon, meron silang, nakita ko, meron silang yellow lane sa kalsada, which is doon yung boundary ng bus na hindi siya lalampas masyado doon sa dilaw. Doon dumadaan yung bus. Yung lampas doon, wag masyado silang kakatabi para hindi mahulog ang bus sa bangin. And then yung yellow lane na yung paggabi, nailaw yun para makita ni bus. And of course, huwag kalimutan magdasal pag-aalis. Ito po, panoorin niyo po yung travel namin ngayon. Inabot po ng 40 minutes ito. Pagtiyagaan niyo po para makita niyo kung gaano kaganda ang dinaanan namin. Ang tawag doon is the wilderness. Talagang disyerto yung dinadaanan papuntang Dead Sea. Panoorin niyo po. Ayan po, nag-stay ako dito sa labas para ikwento ko yung travel namin yan. From Beersheba, Central Bus Station, going to Dead Sea. Tuloy-tuloy po yan. Yan po ay bus number 384. Bali, yung bus, ang ginawa ni bus, hindi dumirektang diretso agad sa Dead Sea. Nagkanan siya,
binagtas niya yung daan ng Highway 40 Yeksakragar. Ayan, tinanggal ko po yung sound kasi baka maka-copyright claim ako. At mahaba-haba rin yung aming takbuhin na yan. At yan po ay yung daan na yan that is Yeksakragar. At kakanan po kami niyan sa Ben-Gurion Boulevard, kung saan malapit po dun sa terminal ng train station sa Ben-Gurion University. Iikot po yan kasi pala, kala kong bakit umiikot, ang driver ay namamasahero pa kasi iilan lang kami nakasakay dyan. Parang kung di ako nagkakamali ay 5 kami pasahero. Meron din kasi dyan yung mga bus stop na 384. Kaya titigil siya doon. Meron din namang walang 384. Ang nakikita ko is 386. Pero napipilitan pa rin siyang dumaan sa bus stop na yun kasi meron sigurong nagtimbre sa kanya na may sasakay. May mga sumasakay papuntang Arad. Kasi yung Arad is a middle terminal going to Dead Sea. Dun sa mga nagkakating trip. Mas gusto ko po kasi sumakay sa 384 kasi dire-diretso. Shoutout pala kay Jeric. Siya yung nagsabi na mag 384 kayo at bumaba sa Herbert Samuel. Dun ang babaan. Kaya yun ang nahanap ko sa Google. Kaya confident ako na makakarating kami ng ligtas at maayos. Kasi may Google kami. Hindi kami basta bababa na lang. Ayan, malayo-layo po yan. Panoorin niyo po kung gaano kaganda yung kalsada dito sa Israel. Kung yung takbo ng driver is maingat, dahan-dahan siya. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, papunta na yan sa, yan ang tinatawag na Ben-Gurion Boulevard. Nasa pangalawang seat ako sa unahan, pero maya-maya, bababa ako niyan para makita niyo yung kabuang unahan ng kalsada na yan. Kasi naaalangan ako na makunan ko yung mukha ng driver, baka masigawan ako eh. Ba't ka nagbibideo? Pero hindi naman siguro. I think positive na lang na hindi siya magalit sa akin. Ayan. Maraming sumasakay eh, pinipick up niya. Kasi hindi, yung iba dyan, dinadaanan niya kasi may mga lugar na dadaanan ng bus na yan, hindi sa Dead Sea lang. Before the Dead Sea, may mga pasaherong sumasakay na bumababa sa mga lugar na bago mag Dead Sea. Kaya sumasakay sa 384. Kaya sabi ko, ano ba to? Kaya natatagalan umiikot. Eh, wala tayong magagawa. Negosyo yan eh. Gustong kumita. Ay, sino ba naman magtsatsaga pumunta ng Dead Sea na 5 lang kami? Para meron siya sideline. O, diba? Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Yan po ay, yung maraming ano na yan. Diyan yung lugar na nagbebenta kami ng kalakal. Sa malapit sa Super Salyan. Diyan sa may G7. Yung maraming grapes na yan. Maraming olive tree. Binagtas yan. Diyan umikot. Nagpaikot-ikot lang kami. Pero kahit pa ganun, masaya kasi kahapon imagine kung alauna kami doon or 2:00 kami dumating doon, in-enjoy namin yung buhay namin ng 4 na oras. Okay na, nakapag-tent pa, relax pa kami. Ayun. Kaya kung gusto niyo pumunta ng Dead Sea, the best is kung may biyahe ng madaling araw, go. Madaling araw. Kasi may nabalitaan akong may maganda pang lugar, hindi lang yung dagat. Sa Dead Sea, merong dun may sa bundok na malapit sa likod ng David, meron daw dong falls. Yun ang gusto kong marating sa susunod, layas. Falls, natural falls from the mountain without tree. Diba? Imagine, paano nangyari yun na may buhay na tubig? Kasi may buhay na bato. Yung panahon noon na kung paano napainom ng tubig sa pamamagitan ng hinati yung bato may lumabas na tubig, may nangyaring ganon. Hindi ko alam sino ba nung humatin.
Si Abraham ba? Basta merong prophet na walang mainom yung mga tao, hinati yung bato at dumalo yung tubig mula dun sa bato. Kaya kung may stone, may bato yan. Diba? Ayan. Diyan sa may intersection na yan, kakaliwa na kami yan. Going to Dead Sea. Meron sa una-unahan yan. Kakaliwa kami. Maganda yung daan. Ang sarap pag nasa unahan ka. Hindi ko na po yan pinabilis kasi mabilis na yung takbo ng bus. Ipafast ko pa yung video, maduduling na kayo. Mas maganda yung ganyan. Makikita nyo yung sa loob ng 40 minutes, mapapanood nyo yung itsura ng kalsada ng mula Beersheba, Dimona, Arad, going to Dead Sea. Ayan. Diyan sa tinuturo kong lugar na yan, kakaliwa na yung driver. Papunta na kami ng, may tinatawag diyang dadaanan ay Omer, Tel Beersheba. Yan, shoutout kay Ay. Nagtatanong siya kung paano makapunta doon. Bus lang yun, tingin ko. Papunta doon sa erang yun, ang Tel Beersheba. Ayan o, Tel Beersheba. Kasi, pinuputol-putol ko yung video na yan. Sa totoo lang, nasa 1 oras yan mahigit. Kinakat-kat, pinupost ko. Kapag merong ako nakikitang na, yung parang karatula na kung anong lugar na, gusto kong mahuli ng video yun para alam nyo na ganun pala itsura doon. Yan yung mga kulay green na board, may mga nakasulat yan, direction at anong lugar na. Ayan. Naalala ko nung binababa kami ng AG Holy Land Tour, galing kaming Elat. Diyan sa may left side na yan, diyan kami binaba. Papunta na silang Tel Aviv nun. O, diba? Kayo rin, subukan nyo mag-explore using the Google Map. Hindi kayo maliligaw. Panatilihin nyo lamang may load ang inyong cellphone. Or the best, meron talaga kayong cellphone na ginagamit for the Google. At iba pa yung cellphone na ginagamit para sa pangtawag in case of emergency at pang-vlog. Kasi ito, pang-vlog ko na ito na rin yung aking Google. Kaya in-stop ko muna yung Google at kailangan kong i-vlog yung daan. Gusto kong ma-video kasi nung dating sumama ko sa tour, nasa likod yung aming seat number, hindi ko siya ma-video, laging tabi ang nakikita ko. Yung nasa unahan na yan na upuan is para sa mga matatanda at may mga kapansanan. Kaso, wala pong sumasakay kaya napilitan akong medyo ibaba yung cellphone ko at bumaba na ako. Yan, bumaba na ako ng upuan yan. Diyan sa unahan na, kitang-kita yung kalsada, ang ganda. Parang ako yung nagda-drive. Siyempre, masaya ako na nagkaroon ako ng off. Malimit po kasi akong ini-off Saturday, Sunday. Yung normal day, lalo na't natuto na ako. Para sa akin, kaya ko magbiyahe niyan kahit mag-isa ako. Hindi ako natatakot. Basta yung cellphone mo, fully charged. At discipline sa sarili. Pag sinabing, pag halimbawa uwian ng 7 o'clock, dapat 6 o'clock or 6:30 nandun ka na sa area. Huwag kang magpahuli-huli. The best na mas maaga, mas safe. Yan. Iba yung kulay ng kalsada na pansin ko. Party pa lang dito. May orange, hindi ko alam, di man ako driver. Pero napapansin ko lang yan. Pag malapit na sa mga delikadong lugar, tulad yan, may dilaw na pintura. Sabihin, delikado, be careful. Parang ang bilis mag-drive, di ba? Siyempre, yung camera. Pero yung driver, dahan-dahan lang siya magmaneho. Alam nyo, makasaysayan po kasi yung Dead Sea. Pangalawang punta ko niyan sa Dead Sea. Siyempre, di ba, yung lugar na yan, napuntahan din yan ni Abraham. Diyan din lahat yung mga pangyayari na
naging asin, si Lot, malapit sa lugar na yan. At yung Dead Sea, kung makakarating kayo talaga ng personal, at wish ko marating din nyo yan. At kahit pa paano, kahit nagkakagulong bansang ito, nararating pa rin namin kasi God is great. Ang Dead Sea po, kapag nakarating kayo dyan, iniisip ko, dati siyang bulkan. Dati siyang bulkan na asin nga lamang, hindi siya katulad ng sa dagat na makapal lang ang asin. Para siyang lake. Para siyang lake na napapaligiran ng puro asin, sa kabila is Jordan na, lugar ng Jordan. Tapos naisip ko na yung panahon na yun na sinabing pinaulan na ng Diyos ng asupre yung Sodom and Gomorrah dahil sa mga masasamang gawi, pangangalunya, pakikiapid, lahat na nandun na, at pinaalis na ng Panginoon yung mabuti doon sa lugar na yon, kasi tutupukin yung lugar na yon dahil punong-puno na ng kasamaan. Pinaulan ng Diyos ng asupre. Minsan naiisip ko na baka sumabog itong dating Dead Sea Vulcan, pero hindi naman siguro. Kasi ayon sa pag-aaral, yung asopre na nasa Sodom and Gomorrah ay hindi kasing tulad ng asopreng galing sa bulkan. Kakaiba talaga siya. Hindi maikukumpara. Hindi maipaparis doon sa bulkan. Talagang galing talaga sa langit daw yan na pinaulan ng Diyos. Ayon doon sa pananaliksik, yung batong puti na matatagpuan sa Sodom and Gomorrah, pag sinindihan mo yun, umaapoy pa rin. Kaya talagang matindi yung pagtupok ng Panginoon sa isang lugar. Kaya nga, ang isang lugar ay magiging isang city kapag ang tao ay kakaunti ang kumbaga, ang tao ay maging mabuti ang mga nakatira doon. Nagiging city ang isang lugar. Kung hindi, nawawasak. At isipin nyo yun, tulad nangyari sa Gaza. Nawasak yun na. Maganda sana yung Gaza eh. Nawasak dahil may nag-anong masasama. Nadamay yung yung mabubuting tao. Ang dami kong kwento, pero anyway, patuloy ako mag-stay dito sa labas, hindi man ganun kalamig. Gusto kong matapos ang video na ito na may kwento ko sa inyo, yung karanasan ko bilang isang hotel workers na hindi sumama sa tour. Sinubukan ko lang itong Google. At sabi ko, sayang, gusto ko talagang pumunta. Sabi ko kasi nagkaroon ako ng confident nung nagbiyahe ako mag-isa, na nakarating ako ng Philippine Embassy, mag-isa lang ako. Na kaya pala. Basta, be brave and strong. At dadalhin ka lang naman ng bus na yan. At ipagdasal mo rin yung driver para maging safe ang takbo nyo. Yung binabagtas naming daan na yan, wala na kayong makikita ang gaanong puno dyan. Kasi yan ay puro disyerto at talagang makikita mo lang dyan, may camel. Hindi ko na binidyo sa mga creek area, may mga camel. Kaya nga meron dyang mga nakalagay sa karatula na beware of camel. Kasi may mga tumatawid na camel. Kaya pinag-iingat ang mga sasakyan na sa pagdadrive. Baka may biglang tumawid na camel, mabangga. Ayan, di ba? Huwag po kayong magsawang manood ng vlog kong ito. Parang kapag pinanood niyo ito, parang kayo ay nandun na rin sa lugar ng Dead Sea. Parang kayo yung pumupunta kasi nasa unahan yung video. Maaga kasi kaming pinalabas, alas 4. Bala ko sanang gumala, pero sabi ko, iaano ko muna itong video na to. Ikikwento ko muna sa inyo. Ayan, nakita nyo, light, dark, yellow na yung kulay. Malapit na yan sa mga danger place, mga magbangin-bangin. Pero yung bangin po nila, hindi naman po nakakatakot. Hindi katulad sa amin, papuntang Sigsag, papuntang Bicol, Camarines Sur, Diyos ko po, ang taas ng bundok, kakatakot. At ito,
tama lang yung bangin. Kumbaga, pero pag nahulog ka, bali-bali ka rin. Pag nahulog ang bus. Kaya yan, hanggang dyan, napapansin nyo, meron pang daan doon sa kabila. Hindi doon dadaan ng bus. Dyan lang yan sa may dilaw na daan. Hindi naman po ako driver, pero yun ang napapansin ko. Maingat yung driver. O, diba? Ganda. Maganda mag-travel. Lalo na kung nagda-drive ng bus ay maingat. Kasi 'di ba may nagda-drive ng bus na para kang matutumba rin tapos bigla kang mapapaganon, masusuka ka. Wala pa po 'yan sa Dead Sea. Papunta pa lang kami ng Dimona yata 'yan, Dimona. Ayan. Dimona and then Omer, Arad. Napunta na kaming Arad, yung kahabaang kalsada na yan. Ganda eh. Gusto ko siya. Alam nyo, sa pagta-travel ko sa Israel, parang ang laki-laki ng bansang ito. Alam nyo bang para siyang bansang lastiko na nag-e-expand. Yung akala mo napakalawak-lawak pala. Tapos kung titingnan mo sa mapa, katabi lang pala yun ng yung lugar namin, katabi lang pala ng Jerusalem, kaya malamig, parehong malamig. Pero pag magta-travel ka, ang pagkalayo-layo, paikot-ikot lang. Kasi nandun yung daan, doon ginawa yung daan, kaya ginawa paikot-ikot. Maganda yung daan, para mapaganda yung daan, ganun. Walang shortcut. Ah. I-delete ko yung mga video ko nung pumunta ako ng Jerusalem and Philippine Embassy para mai-upload ko ang video na to na papuntang Dead Sea. Shoutout sa mga ka-hotel workers ko dyan. Mga hotel workers na nasa Dead Sea. Saludo ako sa inyo. Kasi matibay sila. Kasi yung homesick, papasyalan nila dyan, disyerto. No choice kundi magtra-travel sila talaga. Travel. Tapos pag magbiyahe talagang yung sikmura ko parang bumabaligtad. Kasi bumababa. Alam nyo ba yung parang walang gravity? Pag nasa Dead Sea ka, lulutang ka. Yung gravity, hindi ka bababa. Ganon din yung parang nangyayari sa sikmura mo, pinupush up. Pag gutom ka, yari ka, kailangan kumain ka ng madami. Nagtinapay lang ako ng biyahe kami. Kumain ka dapat ng kanin. Ganon. At huwag masyadong uminom ng tubig kasi malayo ang biyahe. From the terminal, doon ka na, mag-CR ka na at hindi tumitigil ang bus. Tuloy-tuloy. Nag-stop lang siya sa Arad pero hindi nagtatagal. Umaalis din agad. Kasi may hinahabol silang time na kailangan makarating yung bus sa ganong oras. Parang sa Korea. Sabi nga ni Hamore, unang punta niya, ate, para tayo nasa ibang planeta. Para tayong nasa moon. Kasi wala kang makikitang puno pag malapit na sa Dead Sea. para ka astronaut. Kaso hindi ka lang lumulutang. Kakaiba yung lugar. Kakaiba nga po talaga ang Israel. Sa kabilang side, maraming kahoy. Sa kabilang side, disyerto. Maya-maya, pupunta ako ng Russian habang ginagawa ko to. Nakaka 20 minutes pa lang tayong kwentuhan. Meron pa po tayong natitirang 16 minutes.
Tiyaga-tiyaga lang po at makakarating na po tayo ng Dead Sea. Kaya totoo yung kasaysayan sa Biblia. Ako nagpapatunay sa inyo na totoo ang kasaysayan ng Biblia na meron Dead Sea. Kaya nga sabi ko nga ano kaya nagawa ng mga Pilipino at nagbukas ang pinto para sa kanila. And I wish na magkaroon na ng ceasefire para yung mga nag-apply papunta dito ay makapunta na. In Jesus Christ's name. Amen. Mahirap din mag-apply tapos maghihintay na matagal, 'di ba? Danas ko po 'yun. Medyo ang weather ngayon ay hindi ganun kalamigan dito sa labas. Pero pag sa Dead Sea po kasi, ngayon para sa akin ang payo ko ngayong December, kung gusto niyo talagang magbabad sa Dead Sea ng December, kinaya ko pa kasi yung oras sa Dead Sea na nagbabad kami alas 4, pero the best advice ko po sa inyo, kung pupunta kayo ng Dead Sea, agahan nyo at magbabad kayo ng sa dagat ng Dead Sea. Maybe 11 o'clock, 10 o'clock. Hindi naman po ganun kainitan na kasi winter na. Pero yung pag nyo malamig, pero pag lumubog na kayo, hindi na. Kasi nga, mainit ang asin. Hindi na kayo lalamigin. And do not forget the towels na hindi kayo pantuyo ng buhok. Kung pwede nga dalawa or wala kasi ako nakita doon na saksakan para mag hair blower ng buhok. Ang ginawa namin, hindi na namin binasa yung buhok namin kasi nga mahirap tuyuin, lalamigin kami. No, kaya kailangan 2 towel. Isang pantuyo ng buhok, isa para sa katawan. May mga dressing room naman po doon. Pero doon po sa Dead Sea, yung dating pinag-campingan namin ng AJ Holy Land Tour, naka-close po siya ngayon, inaayos. Pati yung pinagbihisan namin doon, close ang mga CR at pati yung sa lifeguard. Bawal po mag-swimming. Ang ginawa po namin ni Hamor, pumunta kami dun sa likuran ng likuran ng Herbert Samuel at dun sa kanilang area, dun kami nag-stay, nag-tent kami. Pero pwede naman po dun, kaso kailangan yung, kung magagamit kayo ng mga higaan, 25 shekel each. Pero nung dalawa lang kami, sabi sa amin ng lalaki, okay lang yan kahit wala na, huwag nyo bayaran. Free na yun. Pero tingin ko syempre nakakaya Kaya laking tulong yung dala-dala kong tent. Shoutout pala kay Ace. Kay Ace ko yun nabili. Sa kanyang tent yun. Shoutout kay Ace ng King David Hotel, Tel Aviv. Marami na narating yung tent na yun. Narating na ng Tel Aviv, Askelon, Dead Sea. Bumalik uli ng Dead Sea. Yan po pala ang Arad Terminal. Magpa-park muna dyan yung aming bus para mag-pick up ng pasahero. 384 ang nakalagay doon sa unahan. Yan ang platform. Yan. Maraming mga ikutan. Paikot-ikot lang kami. At yan po ay palabas na kami ng Arad Terminal. Going to Dead Sea na po kami. Ikot lang ng ikot. Meron pa po tayong 12 minuto para may hotel po dyan, in-bar hotel, kung gusto niyo mag-stay dyan sa sa Arad Terminal at ginabi na kayo, mag-hotel kayo dyan sa in-bar kung marami kayong perang pang hotel. Pero hanggat maaari ay mas maganda yung hindi tayo magagastusan na malaki. Pero kung gusto niyo namang magastusan at mag-enjoy, maggagastos po talaga kayo. Mag-stay ng matagal.
Yan, lalabas na kami. Pupunta na po ng Dead Sea. Ang daan na yan ay pababa na po kami. Pababa ang takbo ng bus. Yan. Sabi ko pababa na. para bang nasa tuktok ng bundok na bumababa yung bus, ganun. Kaya diyan nagsisimula yung delikado. Pray. Pero hindi naman po sa tinatakot ko kayo. Yun lang po talaga. 'Di ba? God is with us. Hindi natin masabi aksidente. Maganda naman po yung kalsada nila, pero anytime, 'di ba? Hindi natin masasabi. Yung driver po namin inuubo. Sabi ko inuubo pa yung driver. Nakakapag-concentrate pa siya mag-drive. Sanay na sanay. O, 'di ba? Ay kung napadiretso ka diyan, hulog ka diyan. Ganyan ang takbo diyan sa Dead Sea. Yan po ang kalsada talagang mula Arad papunta ng Dead Sea. Pababa na po. At mga ilang minuto mararamdaman nyo na sakit na ang tenga nyo kasi bumababa. Kumbaga sa airplane ay pataas na, masakit sa tenga. Yan pababa, masakit din sa tenga. Naisip ko nga, sabi ko pag nag-earthquake masisira siguro ang kalsada kasi di ba disyerto, pero tingin ko matibay din, magaling. Malalaking truck na dumadaan eh. Mahaba po yung takbo ng biyahe namin na yan. Parang inabot siya ng 1 oras mahigit. Pinuputol-putol ko lang at inano ko lang na umabot lang itong video na to ng parang kung yung nagkakamali is 37 minutes hanggang doon mismo sa bababaan namin. Pinutol ko na kasi malulubat na ako noon. Kaya abangan nyo kami hanggang dyan sa dulo. Yan. Diba ang ganda? Kalupaan yan. Disyerto. Walang puno. Puro mga bonsai. Yan. Napapatabi lang yung bus kasi pumipihit. Pero lagi siya andyan sa may dilaw. Kaya yung mga Pilipino na nagtuturist dito, nag-aarkila ng car, pwede kayong pumunta sir dyan, madam, sir, dyan sa Dead Sea. Yung mga magagaling mag-drive na nag-aaral ng driving sa Philippines. Ako hindi ako marunong. Bike nga hirapan na ako. Napakasarap mag-drive dyan. Naiisip ko lang. Parang nakasakay sa roller coaster. Pero dahan-dahan dapat po ang pagmamaneho, mag-iingat po kayo. Kasi walang babanggaan pag nahulog ang bus o sasakyan. Talagang tuloy-tuloy kay lupa. Akala ko dadaan doon sa butas ng bundok. Idaan pala, galing. Diba? Ngayon ko lang naisip. Wala po diyang tunnel. Wala silang binutas na bundok. Talagang gumawa sila ng daan. Para siyang belt na ipinatong sa ibabaw ng lupa. Ang galing. Minsan nga naiisip ko, sabi ko, hirap-hirap na work ko. Pero lucky pa rin ako kasi yung tirahan namin malapit sa hotel. Yung ibang mga nagtatrabaho sa Dead Sea, lalo na yung sa mga nasa Leonardo Club, umuwi pa sila ng Dimona, malayo ang biyahe nila. May bus sila na sa kanila maghahatid, pero malayo pa rin yun, nakakapagod yung biyahe. Diba? Yan po ang lugar going to Dead Sea na makikita lang natin sa isang mapa. Kaya kung patuloy nyo itong panonoorin, parang kayo ay nakarating na rin dahil sa video na ito. God bless you all.
Sa mga hindi pa po nakakapunta ng Israel at may mga napending pa, imagine ninyo na nandiyan kayo sa bus. Imagine ninyo na nakasakay na kayo ng bus, papunta na kayo dito. Para magkatotoo na makarating na kayo sa Israel. At hindi na mapending yung application dahil sa digmaan. Hinihiling ko rin na magkaroon na ng peace. Kasi marami nang naabala. Marami na rin nasayang na buhay. At marami din kawawang mga hostage. Naawa ko doon sa mga hostage. Kung isang tao namatay ng biglaan, sila hindi. Tinutorture sila, pinapahirapan. Hanggang mamatay sila. Ang ganda ng bus. Pula. Anyway, hindi po ito ML. Totoo po itong video. Totoo po itong video sa harapan ng bus kung saan ako nakasakay. Nahirap din maging driver. Parang kung ako magdadrive, parang mahihilo ako. Diba oh? Nahirap mag-drive. Hindi po kasi ako marunong mag-edit ng mga araw, anong lugar na, yun. Kaya nagsasalita na lang po ako ng ganito. Kahit pa paano nagtsatsaga ako. Tsinatsaga ko itong 37 minutes na ito. Para, di ba, mapanoodin niyo yung lugar na kung saan ako pumunta. Sabi ko nga kay Eva, pwede kayong mamasyal ng Dead Sea. Kahit linggo-linggo, kada off nyo. Hindi naman yun kabigatan. 33 shekel ang bayad. Balikan na yun. Yun. Mag-ingat lang kayo sa pagpunta sa Dead Sea. Huwag na pupunta sa malalalim. Kasi pag nalubog kayo, ay maalat. Walang ililigtas sa inyo. Hanggang tabi lang. Ang mahalaga, maibabad yung katawan nating mga bugbog sa trabaho. Maganda yung alat ng Dead Sea sa katawan. Hindi makate. Sabi nga ng ibang Jewish, yun daw ang paborito nilang dagat sa Israel, ang Dead Sea. Kasi nga, yun nga, maganda sa balat. Madulas po kasi, parang langis. Alam nyo, naisip ko kung hindi dinidigma ang Israel. Napakaganda na ng Israel. Baka nga yung mga disyerto na yun, baka may mga puno na tanim yan. Kasi yung pera nila napupunta lang sa bomba para protektahan ng bansa. Ayan, meron na lang po tayong 4 na minuto. Malapit na po tayo sa ating destination. Going to Dead Sea. At nawa, nag-enjoy po kayo at patuloy po kayong manood ng aking mga vlog. And share this video and this channel to your friend. Thank you for watching. Ano po kasi, kaya tinanggal ko yung sound, baka makapirate ako. Maganda sana kung hindi ko tinanggal yung sound, kasi yung bus, nagsasalita, merong nagsasalita kung nasaang lugar na. Ayan, kaya yung may mga karatula, pinipilit ko mabidyohan yun para alam na, may nakasulat, ipopost nyo, anong lugar to, stop nyo na lang yung video para makita nyo. Yung ganda ng disyerto dyan sa gilid, oh. Para siya bundok. Bundok siya na parang ibinuhos na buhangin. Ganun kaganda siya.
Yan, yung natatanon yung parang malapit na sa Bangin, malapit na po kami dun sa lugar na kung saan yung Dead Sea. Kaso itong video na to is i-add ko na lang kasi meron, kinat ko yata dahil nag-search ako ng Google kung nasa na kami. Yan, malapit na po yan sa sa Dead Sea mismo, doon sa babaan namin. Pababa na. Diyan sa lugar na yan, parang sumasakit na yung tenga ko kasi nga yung pressure. Ayun, masakit sa tenga. Dead Sea is the lowest part of the world, pinakamababa na lugar sa mundo natin. Wow, ganda sa baba. Wala ba ditong alien? Tutubot muna tayo. Nakakapanglambot. Malapit na tayo. Kakanan ka ba o kakaliwa? Kakanan, syempre. Masakit ka sa tenga. Pag pauwi siguro ito sa kaliwa. Put. tayo, te, bababa. אתה יכול לתפוס את האוטובוס 486 שנרקו, עוד מעט יוצא מפה, מהתחנה הזאת. מלון ליאונרדו קלאב. גם אם שילמתם באפליקציה, או יש לכם רב-קו, חייבים לתקן את הנסיעה במכשיר התיקוף ולמנהל קנס כספי גבוה. Pangit pala dito. Pangit kapag dito ka nag-stay ng matagal. Diba? Manawa ka. May wala kang mapasyalan dito. No? Ganito pala dito, no? Saan na tayo? Maligo na ako. Maligo na tayo sa daan. Ayun ang kabranch ng ating hotel, Leonardo. Hindi ko magalaw yung dagat. Yeah, parang gustong dito ko na matulog eh. Panglambot. Leonardo Plaza. Dumayo ng tulog. 300 na napunta. Sa tengin, tutuloy ko lumabas na.
Dalo pa lang building ng Leonardo, isa sa kaliwa, isa'y club, yung isa'y plaza, yung sa kaliwa, yung nasa kanan club. מלון ליאונרדו קלאב. Susuka na ako. Saan tayo tayo? Ito? Walang katao-tao. Sa Herbert daw. Herbert. Saan ba yun? Ba't parang walang katao? Doon sa... Stop ko nga. Init pala dito din. Malawak. Sinaasin niya. May hotel na pangalan ay Lot. Sunod ng Lot, doon ang baba. Asan yung kailangan? Sa dulo yun. Nahampa. Ayun. זוהר א'. Walang katao-tao. Tayo. Tayo lang dyan maghuhubo. Kahit maghubo ka. התחנה הבאה, נווה זוהר ב'. חייבים לתקף את הנסיעה Susuka na ako. תיקוף או באפליקציה, בתנאים נעימים. Nakita mo yung sa dulong puti, yun ang David. Sa dulo. נווה זוהר ב'. התחנה הבאה, עין בוקק. גם אם אתם חייבים, אזרחים ותיקים, או שיש לכם חופשי חודשי, חייבים לתקף את הרב-קו במכשיר התיקוף ונמנעים מקנס כספי גבוה. Saan yung pinaliguan nila ate? Ayun na yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ko nakita. Saan yun? Malawak to. Masarap mamasyal dyan. Paggabi. Isrotel. התחנה הבאה, מלון אואזיס. גם אם שילמתם באפליקציה, או יש לכם רב-קו, חייבים לתקף את הנסיעה במכשיר התיקוף ונמנעים מקנס כספי גבוה. Maganda rin yung pwesto ng scooter ng live. Lalambot ako. Ha? Lalambot ako. Dito ata yun. Hindi pa. May bahay. מלון אואזיס. Dito na tayo, te. Di ba? Hindi pa eh. Wala dito yung Herbert ah. Saan ba yung Herbert na yan? Ano ba yung Bert na yun? Baka doon. Gusto ko dito na eh. May mga puno. Tawambay. התחנה הבאה, מרכז מסחרי. חייבים לתקף את הנסיעה במכשיר התיקוף או באפליקציה. בתנאים מינימיים וסכום קנס כספי גבוה. Ano lang tayo? Birthday. Bert yan eh. Ano ba yung Herbert? Herbert at Bert. Iba yata ang Bert sa Herbert.
Ano sabi? Nagsalita bang Bert? Sasalita na yan. Bingi na ako eh. מרכז מסחרי, Ouais. C'est pour ça que je savais pas où s'arrêter exactement. תודה רבה. Yung kasunod ng lot doon ang baba natin. Lalakad pa eh. 384, מעין גדי. התחנה הבאה, מלון לוט. Lot. Sunod ng lot. אזרחים Oo. ותיקים, או שיש לכם חופשי חודשי, חייבים לתקף יun את yung last הרב-קו stop ng במכשיר bus. התיקוף lalakad. ונמנעים מקנס כספי גבוה. מלון לוט. Ano nami? Ikaw ang bantay sa tent namin. Nila ko. Kay nahinala ang... Ayun pala hamor ang sunset. Doon pala ang sunset. Baligtad. Dito kami sa ano ng Herbert Hotel. Herbert Samuel. Maganda ang kanilang ano, liguan dito. Pupunta kami doon. Ayun na si Hamor. Magpicture lang kami. Uwi na rin kami. Hello everybody, welcome to my channel. Narito kami sa Yem Hamelak, Dead Sea, Israel. Bumisita kami, babalik din kami kasi may pasok bukas. Ayan, ito pong liguan na to ay nasa likod po ng Herbert Samuel Hotel. Diyan kami bumaba, diyan nag-stop yung bus. Kaya diyan din kami sasakay pabalik ng Beersheba. Malamig, pero pag inano mo yung paa mo, malamig din. Maganda dito maligo tanghali. Kahit winter time, basta tanghali. Ayun. Ayun ang Bert, Dead Sea. Ito naman, Herbert Samuel. Tapos yung katabi is David Hotel. Shout out sa kanilang mga hotel workers na nandyan. Tapos yung Leonardo, sa dulo pa. Sabi ni Kuya, huwag na daw kami magbayad doon sa upuan namin. Sabi ko, mayroon kaming tent. Malamig no? Cold. Shalom. Baka malaglag to. Ibababa ako. Delikado. Ayan guys, bumaba ako dito sa parang kubo-kubo nila. Pero may tubig ng dagat. Maganda dito sa Herbert Samuel Hotel. Sulit na asin. Oh no, asin na asin talaga. Pangalawang punta ko dito. 6 o'clock dapat nandun na kami sa bus stop. Enjoy muna. 1 oras, lalayas na rin kami. Ang lamig, parang hindi ko kayang tanghali lang sa pero habang tumatagal kinakaya. Yan. Balls na balls ang asin. Shalom! Nakatingin ang mga lola sa kaniyang apo. Ang tahimik sa Dead Sea. Tapos, anong hawak mo? Lamig! Nandun sa bag, di ko dala. Ito po ang asin dito, buo-buo, kusang na bilog-bilog sa sobrang kaalatan ng dagat. Kaya bawal dito ang mabasa ang mata mo, sobrang hapdik. Tumihaya ka. Hey, picturean mo ako. Video to. Picturean mo ako. Yung ano. Hello everybody! Welcome to my channel! Narito kami sa Yamelak. Yemamelak. Hello everybody! Welcome to my channel. Sa mga gusto pong pumunta ng Dead Sea, lalo na sa mga taga Beersheba or magsisimula kayo ng Beersheba, agahan nyo po para pagtanghali, doon nyo ilulubog yung katawan nyo. Kasi pagpahapon na, malamig na.
At dito kayo bababa sa may harapan, malapit sa harapan ng Herbert Samuel Hotel. At sa likod ng Herbert Samuel Hotel, diyan kami nag-stay. Ayan, with Hamor. Nag-stay kami, malinis yung kanilang ano dito. Tambayan. Diba? Nagdala kami ng tent. Yun. Doon sa kabila na dating pinuntahan namin ng AG Holy Land Tour, bawal doon maglangoy kasi walang lifeguard. Delikado. Masarap. Pag wala kayong pasok, pwede pa ngayon. Basta tanghali kayo lulublob. Maganda dito. Yung mga higaan na yan, ang bayad po niyan, 25 shekel. Sabi nung parang ibang lahi, sige, wag nyo nang bayaran. Ay kaso may tent kami, hindi na rin kami dun makakapag-stay kasi hindi naman kami magtatagal. Uuwi din kami kasi alas 6 ang alis ng bus, yung last trip. Kailangan na makapagbihis. Dapat 5 o'clock bihis na kami. Ayan. Samahan niyo ako. Tatakbo ako. Kunwari hinaham. Charing! Charing lang po yun. Video mo ako? Video ito. Oh! It's header! Siya po ay ano. Hindi kasi pa ako. Ayan po yung yellow. Yung yellow. Yung yellow. Hindi pala snow to. Asin pala. Sorry na po. Ang laki ng asin. Ang laki ng asin. Hindi mo yung katawan mo. Nawala na yung lamig sa katawan. Natulog na si Uni. At ayan po yung asin. Ang 15 laki. minutes na lang daw po. Mapapansin Magsilayas nyo, na kami. nakalutang ako. Kasi Talaga nagbubo pong kami. lulutang kayo para kayo nasa duyan. Kaya masarap Nanginginig mag-relax na habang ako. nakalutang Okay sa na. Dead Sea. Ano na? Parang awa nyo na. Sa karagatan. Oh, Hamor. Nabitin si Hamor. Welcome to our Oh no! May sapo ako dito, Hamor. Conditioner. Basahin natin yung buhok natin? Oo. Huwag na. Bakit? Tagal matuyo. Hindi, ay ito. Wala yan. Tawin naman. Nakatingin yung mga lola sa akin. Lakas tangan na babae. Ha? Oh, umiit na. Ha? Halok, eto? Halok? 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 At siya uhugot ba? Hadarin. Nakon? At awit ba hadarin? Okay. Yarseba. Berseba. Yarseba. Wala. Atin loob doon. Teka. No. Yarseba. Marami eh. Nabalkon. Sila pala yung mga taga David. Sila yung mga hari sa David Hotel. Ayan, nagtago na. Ayan ang mga taga David. Sinalubong kami. Mababait na mga housekeeper ng David Hotel. Let's see. Shout out. Pangarap namin makita sa bundok na yan. Matutupad yan. Soon. Ayan. Ayan ang asin na nagbubuo-buo na. Ginabi na kami. Sa susunod, dito ang punta namin. Ganda ng view. Doon sa pupuntahan niya, parang marami. Mas makakatapa kaya ata doon. Makatapa ka talaga. Parang pwede dito ihaw-ihaw. Pinagbawal din. Campsite.
Dito kami dinala ng AG Holy Land sa lugar na ito. Silang unang Nakapunta na nagdala kayo sa dito? amin. Doon sa campsite. Doon kami nagtambay, nagtent. Kaya ang AG Holy Land Tour, marami ang alam. Sumama na kayo. Dito na muna. Ilagay muna natin. Ah? Ay, doon na maganda. Oh, pwede pa mag-picture hamor. Picture na habang ano, kasi madilim. Kaya pa yan. Ayan, may naggato nga dito. Oh. May nag-ihaw. Gaya ako. May nag-ihaw. Oh. Saan ba pwede ano yung ano natin dala-dala? Ah, dito. Baba mo na dyan. Yung nga dyan, oh. Go. Pagtingin ko. Go for photo. Ayan guys, oh. Kristal lang asin. Pindutin mo lang ng pindutin. Babalik kami dito dahil sa dalawang yan. Oh. May nagbanta pa. Yung dalawang yan ang nagyaya sa amin dito kaya nakakapagsisi dapat inagahan namin. Ito yung pangarap kong mapunta ang asin na kabute. The mushroom salt. Mas maganda pang araw eh. Oh, 'di ba? Bawal daw pumunta sa kabila kasi Jordan na. Ayan. Tantaran, lakarin natin ang gitna ng Dead Sea na may asin sa gitna. Oh. Nagpa-picture na kami doon. Babalik kami dito. Babalik ka rin. Pipicturean ko kayo. Yun! May nag-ilaw na! Ganda niya! Wala atang kuha. Ha? Wala atang. Ayan, nakalutang ako dyan. At is normal na nakasimsot sa mga ganyang liguan, swimming pool, or sa dagat, at sa pageant. Okay, sanay na rin ako magganyan kasi sumali ako sa pageant, swimsuit competition. At ayan, si Hamor naman daw. Hawak niya yung asin, nakahiga siya nakalutang. Diba ang ganda? Ang ganda mag-video dyan, ang ganda din mag-picture. Kung pwede nga lang maghapon, ang ganda. Siguro makakaisandaan na kaming photos dyan sa walang kasawa-sawa. Di ba? Napaganda. O, para lamang akong nagmo-model dyan. Malaya kayo kung anong gawin nyo dyan. Huwag lang kayo maghuhubot-hubad. Kailangan may takip pa rin yung private area. Di ba? Ganun lang yan. It's normal. Huwag kayong mahihiya. Show your own. Para lang si Marimar. Aw! O, di ba? Para lang si Rosalinda or si Jezebel. O, di ba? Sa picture. Ganyan po talaga ako. Photogenic. O, di ba? Kanya-kanyang emote. Kayo rin, try nyo rin yan. Walang kukontra dyan. Sarili nyo lang, ang puso nyo lang ang kukontra pag alam nyo na hindi na maganda. O, di ba? Para lang akong model ng bird. O, di ba? O, si Hamor naman daw. Ayan, di ba? Ganda ng kuha niya. Tinamaan siya ng sunset. Ayan, nagpicture kaming dalawa. Picture pa more. O, si Nami naman daw. O, di ba? Kasama si Nami, ang legend na manika na galing Korea, nasa Dead Sea na. Sana all. O, di ba? Isa pa daw. Kami ulit. O, di ba? Si Hamor ulit. At sila nga pala yung mga matini ng Dead Sea. Ayan, picture na naman tayo. Gabi na. Wala nang katapusang kakapicture. Paano ba dito tumalon? Gusto ko makakabila. Tumawid sa kabila. 1, 2, 3. Talon. Ayun, nakatalon din. Ako rin, Ate Uni. Gusto ko dyan. O, sige, picture tayong dalawa dito. O, ayan. Picture na naman. Picture pa. Isa pa. Picture pa more. Ako gusto ko rin. Ako rin. Sino bang uunahin? Ayan, si Hamor ulit. Di ba ganun kaganda dyan? Kailangan marami kayong photographer. Magdala ng camera stand. O, di ba? Ganda. O. Di ba? Humiga ako. Pwede kayong magpagulong-gulong dyan. Basta magaling yung cameraman habang gumugulong makukunan. Ayan, si Hamor ulit sa ibabaw ng kabute. O, di ba? Ang ganda. May favorite na mushroom salt. O, para lang akong dragonfly na dumapo sa bulaklak. Ang cute. Gustong-gusto ko yan. Ayan, parang tutubi. O, di ba? Isa pa, tuwang-tuwa abot pa nga ang ngiti. Uy, anong ginagawa yung tatlo dyan? Tara na, gabi na, uwian na. Picture pa more. Isa pa nga. O sige, magpicture na naman tayo. Sige lang, picture pa.
Bakit kayong tatlo dyan? Tatlo lang dyan. Pasama ako rin. Gusto ko rin. O, sige. O, ayan. Ako naman. Sige tayong 4. Silbi tayo. Let's go na. Tara na. Gabi na. Baka maiwanan ng bus. Bye-bye. Thank you for watching. Siya nga po pala si Sir Lavin, ang first batch ng hotel workers dito sa Israel. Naglalakad-lakad siya. Exercise siguro. And then, yan. Subok na po talaga yung Herbert Samuel Hotel Dead Sea ang location na pupuntahan nyo. Sinubukan kong Crystal Mushroom Salt and Herod's, pero doon talaga po tumitigil ang bus. Doon ang pinakadulo. Sa may Herbert Samuel Dead Sea Hotel. Mga 4 o'clock sinerge ko kung anong oras yung 384. Alas 7 po hanggang alas 7 po yung last trip. Doon po sa kabila, sa tawid ng kalsada sa tapat ng Herbert Samuel Hotel. Bye-bye. Thank you for watching. Pahabol po pala, meron pong bus na 384 pupuntang Dead Sea, 6:20 ng umaga dito sa Beersheba platform. At agahan niyo po para hindi kayo maiwanan ng bus. Thank you.